Kumpirmado na kasing hindi makakalaro si Lonzo sa 2024 season na mismong siya nag-announce nun dahil sa operasyon sa tuhod at sinasabing long process pa ang mangyayari sa kanya. Inaasahan din ito na ang huling operasyon sa tuhod ni Lonzo kasi ang kinakatakot doon ay matapos na ang kanyang karir sa NBA. Base din sa teammate ni Lonzo, inaasahan pa rin na makakabalik siya sa basketball pero long shot pa rin yung mangyayari sa kanya dahil hindi pa alam ang magiging resulta after nga ng operasyon dito kay Lonzo. Next off-season, ang matitira na lang sa kanya ay $21 million na player option. Nasa kanya na yon kung tatanggapin niya or hindi or kaya i-buy out ang kontrata na yon ng Bulls. Inaprobahan din ng liga yung $10 million na disabled player exception ng Bulls at doon din kinakabit yung pangalan ni Christian Wood pero sa ngayon hindi pa rin siya pinapipirma at ang Bulls wala pa rin kinukuhang kapalit ni Lonzo papasok ng training camp next month. Si Damian Lillard naman binuhay ulit ang trade rumor sa kanya sa Miami Heat after niyang mag-post sa kanyang Instagram account ng Miami waiting for you and your music. Hindi naman tago na gusto niyang pumunta ng Miami. Ang problema lang kasi doon, ang Portland ayaw kasi sa ipapalit ng Miami Heat si Tyler Hero, ang isa sa main piece ng package na yon. Dahil ang Portland meron na kasi mga guards or young guards na pwedeng i-build yung kanilang lineup sa mga susunod na taon kaya hindi nila kailangan si Hero. Kung ibang team siguro ang kukuha kay Hero, posible. Ang malinaw kasi sa trade na yon kahit gustuhin ng Miami Heat ay wala silang ganong asset para makuha si Damian Lillard papunta sa kanila mula sa Portland at kailangan ng isa or dalawang teams para maging part ng trade na yon. Sina Kelly Oubre Jr. at Christian Wood nasa radar din ng Miami Heat kung matutuloy ang trade kay Damian Lillard. Magiging depleted kasi yung lineup nila kung sakaling matuloy yung trade kay Dame. Dahil nga yung value ng kontrata ni Dame kailangan din tapatan ng Miami or nung teams na sasama sa trade na yon. At kailangan din ng Miami na alisin or pareho si Kyle Lowry or si Duncan Robinson para matapatan yung value ng kontrata ni Dame. Si Kelly Oubre Jr. naman at si Christian Wood pwede kasing papirmahin ng Miami sa mababang kontrata at short-term contract. Sa press con naman ni Kyrie sa kanyang Twitch account, sinabi niya na gusto niya maglaro para sa Team Australia. Dahil dun talaga siya pinanganak at maikukonsider kasi ni Kyrie na international player yung kanyang sarili. Pero kapag sinasabi niya yon sa kanyang mga ka-teammate, hindi nag-a-agree at minsan pinagtatawanan pa siya. Pero totoo naman kasing pinanganak siya sa Australia at international player siya matatawag. Nung 17 or 18 years old siya, inalok na kasi siya ng Team USA na sumali sa kanila. Pero si Kyrie noon wala pang masyadong interest at gusto talaga niya maglaro sa Team Australia. Yun nga lang hindi nangyari. Base kasi kay Kyrie, hindi naman papayag noon si Coach K na maglaro siya sa ibang team at maagaw siya mula sa Team USA. Since sa US din naman siya lumaki. Ang parents kasi ni Kyrie ay parehong American citizen at naglaro kasi ang tatay niya sa Australia. Since pinanganak siya doon at 2 years old lang din naman siya nung bumalik sa US ay meron siyang dual citizenship. Base din kay Kyrie noong 2016, seryoso talaga siya noon na gusto niya maglaro sa Team Australia. Kaso nga lang yung pinag-uusapan doon, senior team ang sinasabi niya. Pero hindi kasi yan ang unang beses na sinabi ni Kyrie. Noong 2012, mas pinili kasi ni Kyrie ang Team USA dahil nakalaro na siya doon sa junior team. Pero ito yan, bata pa lang si Kyrie, may dual citizenship na siya, Amerika at Australia. So pwede pa rin siya sana maglaro sa Team Australia noon. Ang sinabi nga lang ni Kyrie noon, dadaan pa kasi ng clearance at hindi rin worth it na dumaan sa ganong issue at matatagalan pa. Pero sina Eric Gordon at Jahlil Okafor naman nakalipat ng ibang national team. Kasabay pa nun, sinabi din ni Coach K sa kanya na gagawin siyang starting point guard ng Team USA na nangyari naman. Dahil sa Team Australia, kung dun siya naglaro, meron na kasi mga stable point guard. Since 2020 pa, pinapapalitan ni Kyrie yung nationality niya sa Australian. Dati din kasi nagkomento si Patty Mills regarding doon sa sinabi ni Kyrie na gusto niya maglaro sa Australia. Ang sinabi kasi ni Patty Mills, si Kyrie walang passion na maglaro para sa green and gold. Wala namang mali siya sa sinabi doon dahil dati nga sila magka-teammate. Si Kyrie din sinabing kapag natapos ang karir niya sa NBA, gusto niya maglaro sa NBL Australia.
Yung sinabi kasi ni Kyrie na gusto niya maglaro sa Australia, dalawa kasi masasabi mo doon. Una, yung national team. Yung pangalawa din ay maglaro nga siya sa NBL dahil yung tatay niya doon kasi din naglaro dati at doon nga siya pinanganak.